Well, sinusubaybayan natin yung buhay ni Joshua pagkatapos nila magmarcha na ikapitong araw for 7 times, yung ika-7th day. Sumigaw sila ng malakas. Interestingly, bumagsak nga yung wall of Jericho. Okay? Hindi dahil sa galing nila, hindi dahil sa lakas ng sigaw nila, dahil sa obedience nila sa instruction ni Lord, na it doesn't make sense. Now, mag-focus lang tayo sa isang pamilya na na-spare. Kasi instruction po ni God, lahat ng humihinga, lahat doon, kailangan mamatay. Pero except si Rahab the prostitute at mga kasama nito sa bahay. Si Rahab po yung tumulong sa mga espiya na pinadala ni Joshua. Ano? Pag nakita niyo po ito, lahat ng tao sa loob ng Jericho kailangan patayin. Except itong prostitute na si Rahab, 10 ng kanyang mga kamag-anak na kasama niya sa bahay. Alam niyo po, sabi sa Santiago 2.25, ganon din si Rahab, ang babaeng bayaran, itinuring siyang matuwid dahil itinago niya mga espiya ng mga Israelita at itinuro ang ibang daan para makatakas sila. Alam niyo po, maaaring hindi ka katulad ni Rahab na isang prostitute. Pero maaaring ikaw ay may madilim na nakaraan, maaaring ikaw ay may mga bagay na pinagsisihan at parang pakiramdam mo, wala nang pag-asa ang buhay, may gusto kong sabihin sa iyo, may pag-asa pa po. Katulad po ni Rahab, pinili siya, okay, ng Diyos para maging lineage ni Jesus. Interesting to, Ted, at siya, yung lineage po ni Jesus, matitrace dito sa prostitute na to. Okay? Great-great-grandmother siya ni King David. At we all know, si Jesus galing sa lahi ni King David. Ang point ko lang po dito, yung grace po ni God finds you where you are. Hindi mo kailangan mag-pretend. Ito pong si Rahab, sinunod lang niya yung puso niya na kailangan tulungan ko itong mga Israelita na to dahil yung Diyos nilang ay sinasamba ay ang totoong Diyos. Kaya po, faith is proven by obedience, not by intention. Marami sa atin, ang ganda ng intention, hirap sumunod sa Diyos. Sino sa inyo rito hirap magpatawad? Hirap magpakumbaba? Hirap maging mabait sa kapwa? Hirap labanan yung korupsyon? Kaya minsan, hindi dahil pala simba ka, doesn't mean obedient ka. Alam niyo po, obedience is tested po by taking action. Kaya po as I end, ito pong si Rahab, ang last point ko lang po, obedience today can rewrite your tomorrow. Because of her obedience, na-spare po lahat ng kamag-anakan niya and her family ang naging lineage nga po ni Jesus Christ. Imagine, sa lineage po ni Jesucristo, may prostitute, si Rahab. Kaya kung ano man ang pinagdaanan mo, ano man yung nakaraan mo, walang kinalaman niya sa future mo. Ang labanan, are you willing to obey God today so that your future is secured because of your obedience? God doesn't just forgive our past. Nire-repurpose niya yan sa magandang bagay. Kaya po, may tanong lang ako sa mga nanonood, what future might God be building through your obedience today? Ano kaya yung future na binibuild ni Lord sa yung pagsunod today? Yung hindi mo pangungupit, hindi mo pangungurakot, yung pag-honor mo sa parents mo, yung paggawa mo ng tama, ano kaya yung naghihintay sa yung magandang future sa yung pagsunod today? Ulitin ko po, Santiago 2.25, ganon din si Rahab, ang babaeng bayaran, itinuring siyang matuwid dahil tinago niya mga espiya ng mga Israelita at tinuro ang ibang daan para makatakas sila. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa buhay ni Rahab. Isa siyang prostitute and yet yung obedience niya nilinis ni Lord, pati ang kanyang future. And to the point, ginamit pa siya bilang lineage ni Jesucristo na aming Savior. Kaya Panginoon, ito ay magandang senyales sa amin that there's hope. Kahit gaano kapait, kadumi, karimari-mari ang aming nakaraan, basta't tumakbo kami sa iyo, babaguhin mo ang aming future generation as well. In Jesus' name. Devotion. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.